Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Isang mataas na opisyal ng MNLF ay may babala nga sa administrasyong ito na wag na sana nilang ituloy ang sinasabing pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na ang YouTube channel, Ronde TV mo. Na nga isang mataas na opisyal ng MNLF ay matapa nga na inihayag na baka magkaroon ulit ng people power pag halimbawa ay talagang igigiit ng Senado na ipaaresto nga itong si Pastor Apollo Kibuloy. At ayon pa sa mataas na leader ng MNLF ay nabudol daw ang buong Bangsamoro ni PBBM. Kayo, nabudol din ba kayo? Kayo na rin yung balang musga, Yun na nga, itong MNLF nga ay nagpahayag nga ito ng buong suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Na isang araw nga, may in-upload tayo kahapon at nung isang araw na talagang sinasabi ng mga matataas na leader ng MNLF dyan sa Davao na handa nilang ipaglaban si Pastor Apollo Kibuloy kahit sa anong paraan man. Basta maprotektahan lang daw itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga may balak na ipapaaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na leader ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigibit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop ng mga mambabatas ng Kamara at Senado ang kanilang panggigibit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CPP-NPA-NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Risa Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yung NTF, LCAC, alam ng buong mamayan. The Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kibuloy in supporting the program ng LTF against communism, against etc. Now, current situation, nagbago, nagbalik ang mga negotiations. Yan pa lang sa pagtulong niya sa NTF-LCAC. Nakita ko ang sinseridad, ang laki talaga ng tulong niya sa ating bayan. Sa huli ay wala nang pasintabi na sinabi ni Aziz Monk na kabilang ang buong Bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol tayo.
nabudol ang buong Bangsamoro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President Ferdinand Marcos Sr. Ito na nga nabudol daw talaga ng administrasyong itong buong Bangsamoro. Kayo ba, kasama kayo sa nabudol? Kayo na rin yung bahalang humusga. Samantala itong si Senador Bato de la Rosa ay handa daw sumama kung halimbawa i-request na isasama siya sa pag-aaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang tanong, magpapaaresto kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Kasi noon pa sinabi na talaga nitong si Pastor Apollo Kibuloy na hindi talaga siya haharap sa mga senador na ito. Kasi nga hindi naman daw korte ang Senado. Ito, ipagpatuloy natin ito. It would be an insult to the institution kung hindi siya masecure. Ako mismo, pupunta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Mismong sa Senator Ronald Bato de la Rosa na ang nagbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod dito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personally, pinapaalam ko na mabigat sa kalooban ko. Isa ako sa mga senador na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si pastor dito. We have some reasons. At the end of the day, we are legislators, so we don't have to be lawbreakers. Ngunit paglilinaw ni Senator Bato, seguridad at hindi kustodiya ang handa niyang ialok kay Kibuloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya. Para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violent na tao. Yung followers niya, masyadong mababait. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Roberto Angcan, nakahanda na ang detention room ni Kibuloy dito mismo sa Senate Building. Maaari anyang arestuhin si Kibuloy anumang oras at ipagbibigay alam ito sa pambansang pulisya. Sa oras na nasa kustodiya na ng Senado, tanging abogado at immediate family lamang ni Kibuloy ang maaaring bumisita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Legal Counsel ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga alegasyon laban sa religious leader. Ginawa na rin anya ng legal team ni Kibuloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ng religious leader. Pero mayroon naman ng mga makapangyarihan na walang habas ang pang-aapi sa televangelist. Kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy. Si Senator Robin Padilla naman, sinabing ginawa rin ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Kibuloy. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Ang nakikitaan niya ng legal na alternatibo kay Kibuloy, idulog ang issue ng arrest order sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Francis Chis Escudero, maaari namang ma-discharge mula sa contempt order si Kibuloy kapag nagpakita na ito sa pagdinig at hindi anya excuse ang right against self-incrimination para hindi dumalo sa investigasyon ng Senado. Paano dadalo itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado? Talagang hinuhusga na siya nitong si Senador Risa Hontiveros. Talagang tinuturo na ni Risa Hontiveros na ikaw may kasalanan ka, Pastor Apollo Kibuloy, kailangan mong harapin, kailangan mong makulong ka. Tapos na yung panghusga. Ano pang saysay nga? Ulitin natin, ano pang saysay kung haharap man dyan sa Senado itong si Pastor Apollo Kibuloy. At itong si Senador Bato de la Rosa, nagpahayag din naman na tutulungan niya yung mga pupunta yung mag-serve ng arrest warrant, no? Kung halimbawa i-request na pasasamahin siya. Kasi magkaibigan itong mga ito eh. Ayaw lang siguro ni Senador Bato de la Rosa, alam siguro ni Senador Bato de la Rosa na talagang lalaban itong mga nakapaligid kay Pastor Apollo Kibuloy. At yung sinabi naman ng MNLF na talagang nabudol sila. Kayo na rin yung bahala umusga. Sino bang nabudol sa atin nung nakarang eleksyon? Yun ang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berje Perhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am
Caroline Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan. Kumusta Ma'am Joyce? Kay Trabajador Mix Vlog, kay Triple X Gaming, kay Idisa Borby Idol, shoutout ha. Kay Anolpo Tosiriro, shoutout na rin kay Desmond Lee, kay Cabrito Arlin, Filipino OFW, shoutout kay Rini Bundok, kay Brian Aguilon, shoutout na rin kay Bonifacio Junaldo. Yun ang hanggang dito na lang muna, at once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.